Happy Easter Sunday, everyone. Yes, we are going to the church today. We'll attend the service. Normally, hindi namin pinupuntahan yung Easter Sunday, no? Kasi this is La Trinidad and ang alam ko talaga dito is sobrang matraffic during this time. But surprisingly, paglabas namin, this is around 9:30 and almost 10. Wala pa rin talaga masyadong jeep. And bakante yung mga jeep ngayon. Tapos parang ang luwag-luwag ng traffic. I just don't know. So, punta tayo ngayon sa ating service. Pero before that, daan muna tayo sandali ng bangko kasi may check lang ako. And after that, we'll go to our church or our place of worship. So, they moved to another location last week. And hindi kami naka-attend kasi nga nagkasakit ang aking anak. Pero ngayon, pupunta tayo doon. So, hopefully, hindi tayo maligaw. Yes, so na-confirm nga natin dito, no? Dito tayo ngayon sa Estobosa, KM3. Ito yung pinakamasikip na daanan going to Trinidad. Pero kitang-kita nyo naman, no? Sobrang luwang ng ating traffic this time. Nakakapanibago. I think this is like one of my first times again na pumunta ng Trinidad at ganito kaluwang. Sobrang bilis natin, dire-diretso, walang problema. Even here in KM4, ito yung mall. And I don't know kung napanood niyo yung last na video ko regarding sa Trinidad, no? Sobrang matraffic. Pero ngayon, sobrang parang wala masyadong tao. So we just arrived here in the location and sabi nila same area lang din. Hindi tayo maliligaw niyan kasi meron tayong mga signages. Yan. So papasok tayo dito sa gate na to. And this is BSU already. Well, actually this area is BSU. Pero ito papunta to dun sa mga colleges. And nandun ang ating signage, nakikita naman natin, di ba? Yan. So normal guys dito sa La Trinidad, dahil sa sobrang daming Christian groups dito, normal na ang mga services are taking place in different buildings, no? Including yung mga buildings dito sa loob ng university. So previously nandun tayo sa VetMed building. Yes, VetMed building. But ngayon nandito tayo sa Animal Science. So nandun sa 3rd floor ang ating location. So ang BSU pala stands for Benguet State University. Yes, this is a university at sobrang malawak to. I think this is like around 1 kilometer. So buong KM6 yata is sakop netong area na to, or maybe more than that kung hindi ako nagkakamali. So dito tayo ngayon. Yan, nandito ang ating signage. So may kasabay pala tayong papunta dito. So hopefully meron tayong time next time. And sana yung hindi masyadong mainit yung kagaya nito, no? Tapos I can tour you around BSU kasi sobrang malaki tong university na to guys. And maraming pwedeng makita. So, 3rd floor ang ating location. Yan, medyo mataas, no? Normal din pala dito sa ating place, dito sa Trinidad and even sa Baguio, ang umaakyat ng ganito katataas nang walang elevator. Okay? Very usual. Parang, kumbaga, part na to ng life nila, yung pag-akyat. So after the service, nakipag-fellowship lang tayo kaunti. Nakipag-usap lang ako sa mga bata na kakilala ko dito. Especially yung mga kasakasama ko before. And we are now going out of this place.
And maghanap na tayo guys ng kakainan. Yan, sobrang mainit guys during this time. Hanap muna kami ng pwede naming pagkainan, and hopefully yung hindi masyadong crowded sana, kasi hindi ko na type yung mga places na sobrang crowded, no? Especially kapag may bata ka, as much as possible yung mas free ka ng kaunti, no? Pagdating sa space, para naman magagawa mo yung kailangan mong gawin. Kung kailangan mong i-assist yung anak mo, kailangan mo rin siyang pakainin, pwede mong gawin yun. So maghahanap kami ng place na suitable para sa amin this time. So this is KM6 nga pala. Yes, the start of KM6, and lalakarin natin hanggang dun sa KM4. So 1 kilometer ang ating lalakarin, pero sobrang iksi lang nito guys. Kung titignan niyo parang malayo lang, no? Pero pag nilakad mo at nasanay ka na, parang sobrang malapit na lang din. So maghahanap lang kami ng place, punta kami dun sa sentro. Hopefully meron dun mga kainan na medyo hindi masyadong crowded, kasi crowded itong fast food na nandito sa malapit sa KM6.
We'll cross the street and this is already KM4. And hanap lang tayo ng kakainan natin. And maglalakad-lakad kami mamaya-maya kasi I just need to look for a strap to hold something, no, para hindi ako masyadong mahirapan every time na naglalakad ako ng ganito na nagvi-video. So hopefully makahanap tayo mamaya, pero kapag wala, no choice, baka next time na lang paglabas natin ulit. Right, so after we had lunch, nagpunta-punta tayo sa mga ibang establishments pero wala talaga tayo mahanap. Kaya uuwi na lang tayo. Pero I just want to show you this place, no? Kasi ito yung Stobosa. And guys, sobrang luwang ng ating traffic. Tingnan mo naman yan, di ba? Sobrang unbelievable. Sana palaging ganito para maraming pumupunta dito sa Trinidad. So sa mga hindi pa familiar about La Trinidad is part of Benguet. Obviously, Baguio is also part of Benguet. Pero dahil standalone city nga ang ating Baguio City, ang La Trinidad ay ang naging capital ng Benguet mismo. So ang residents ng La Trinidad are local Cordillerans from either Mountain Province. Nagpupunta rin sila dito para mag-aral, magtrabaho, or kaya naman yung mga people around Benguet lang. So ibang-iba po siya sa Baguio. Kasi dun sa ating city, I think majority of the residents are from baba. Sabihin nun, hindi talaga rin sila galing dito sa Cordillera, pero galing sila ng Ilocos, Isabela, or kaya naman Nueva Ecija, Tarlac, Pangasinan, or kung saan man sila nang galing. And that is why ibang-iba ang culture natin dito sa Baguio City compared to La Trinidad. So we used to live in La Trinidad, Benguet before, pero ngayon nag-transfer na tayo dito sa Baguio City. Itong place pala namin is called Quirino Hill, and if I remember it correctly, most of the residents here are from Mountain Province. Yan, my son has picked up another leaf. Hindi ko alam kung saan niya kinuha. Doon yata sa gilid kanina. So, tulog muna kami. Our nap time. And then, You have to watch me have to know how to cook. gusto niya daw na tumulong sa pagluluto. Yan. So, magluluto kami guys ng chicken adobo this time.
And since today is Sunday, it's also time to take out or the day to take out the trash. Kaya punta kami doon sa aming campsite. And hindi ko nga guys pwedeng maiwan itong anak ko, no? Especially now, medyo nagde-demand siya na isama ko siya every time na lumalabas ako, kaya no choice tayo. So lakad lang tayo ng konti. Kailangan niya mag-jacket kasi medyo malamig na. Right, keep right. Go. Right, so that's it for this video. Di masyadong magandang quality ng aking front cam, but no problem. Hanggang dito na lang din kami. Thank you so much for joining us this time. Thank you for watching. Subscribe our channel.